Good day, I'm Engineer Adrian Reyes and I'll be teaching you mechanics of deformable bodies. Topic natin for today is shear and moment equation. Yung shear and moment equations, ginagamit siya sa pagkuha ng shear and moment sa specific points ng beam. So kung titingnan natin dito, meron tayo example ng beam at kailangan natin determine yung shear and moment sa ilang points ng ating beam. Paano natin siya sisimulan? Sa pagkuha ng shear and moment equations ng beams, meron tayong apat na steps. So, ang una natin step, kailangan nating kunin yung support reactions. So, calculate support reactions. Yung pagkuha naman ng support reactions natin na na-discuss na natin sa statics. 2, yung determine the number of shear and moment equations. So, determine the number of shear and moment equations. Kung titingnan natin dito, may example tayo ng beams. At kailangan nating kunin yung number of shear and moment equations. Paano natin siya gagawin? Sa pagkuha ng shear and moment equations, kailangan mo siyang hati-hatiin by segments. So, yung segment natin, halimbawa, ito A, B, as ito C. Kapag siya concentrated load, ang segments natin ay nilalagay natin before and after ng loads. So, sa ating reactions dito, magkakaroon tayo ng reaction dito. Maglalagay tayo ng before and after, pero siya ay wala na siyang beam dito sa before ng load. So, after na lang, lagyan natin siya dito ng segment. So, ito yung una, A. Tapos yung sunod, itong load na to, before and after ng load. So, before, ito na yung segment natin. Tapos, after. Yan. Tapos, ito B to B. Yan. Dito sa beam na to, kailangan natin ng 2 segments. Or yung sections. Ibig sabihin, pag dalawang segments nila, ibig sabihin, siya ay 2 equations. Sunod naman, ito naman, magkakaroon tayo ng reactions dito. Ito ay A, B, C, at saka D. Sa pagkuha naman ng ating segments dito, ganun ulit, before and after, meron kayo dito, A, tapos after nitong load natin sa B, ito yung B to B, tapos after ng load natin sa C. C. So siya ay 3 segments or 3 sections. Equal naman siya sa 3 equations. So ibig sabihin, 3 yung equations natin para sa shear. Tsaka 3 equations para siya sa moment. So, yun yung pagkuha ng ating number of equations para sa concentrated load. Ito naman sunod is para sa distributed load. So, ito, uniformly distributed. Pag distributed load, kailangan mo maglagay na isa segment doon sa loob ng ating distributed load. So, kung ito, meron kayong reactions dito sa beam. Magkakaroon kayo dito sa segment na ito. A. Yan. Dito sa pagitan ng ating distributed load. Tapos, pagkatapos nun ay yung sa after naman niya. B. So, meron tayong dalawa equations dito o sa loob ng ating distributed load. Tapos, after ng ating distributed load. Sunod naman, dito naman siya ay uniformly varying. So, ganun pa din. Magkakaroon tayo reactions dito.
Tapos yung ating segment, sabi natin doon sa una is before and after pagka concentrated load. So ito, concentrated load natin. Wala tayong beam before ng load. So after, ito A. Tapos, kapag concentrated load or uniformly varying, lagay lang natin dito sa pagitan niya, B. Tapos, after uli nung load. So C. Siya ay 3 segments ulit. Tatlong equation. Sunod naman ito, last natin, ay uniformly distributed pero siya ay buong beam. Tapos siya ay cantilever. So, meron tayong reaction dito sa part nito. Tapos ito, point A natin. Kapag siya ay uniformly distributed, maglalagay tayo sa pagitan ng ating distributed load. So ito, yan. A hanggang A. Tapos kung mapapansin nyo, wala na siyang kasunod na load. So, ibig sabihin, siya ay isang equation lang. One segment. Tapos, one equation. So, yun yung ating pagkuha ng number of shear and moment equations. Kung ilang beses mo siya hinati, yun yung number of equations mo doon sa beam. Yan. So, yung 3 naman, cut beam in each segment and draw free body diagram. Yan. So, sunod natin is cut beam in each segment and draw free body diagram. So, lagay tayo ng example dito. So, pangatlo natin, cut beam in each segment and draw free body diagram. So, kung may example natin dito, meron tayong isang beam. Yan. Tapos, meron tayong load. Lagay lang natin na P. Ang ibig sabihin natin sa cut beam in each segment and draw free body diagram, kunin natin yung number of segments natin or cut natin siya. Dito, yung segment natin, dito, A. Tapos ito ang sunod niya. Ito yung B. Ito yung ating nakat na segment. Para makuha natin yung free body diagram ng parehas na segment, example, kinuha na natin yung ating reactions dito sa part ng A at C. Lagay natin yung free body diagram niya. Ito yung free body diagram ng beam. Tapos, ito yung forces. Yan. Ito yung AY. Tapos, ito yung AX. Yan. Dalawa yung components ng force ng A. Dahil siya ay hinge. Yan. Hinge. Tapos ito, siya ay roller support. Ibig sabihin, pag roller support, isa lang yung kanyang force. So, BY. Tapos yung ating load na P. Kinat natin yung segments dito sa part na to at saka dito sa part na to. Kukunin natin yung kanyang free body diagram ng kada segment. So, ito yung una, segment. A to A. Ito, A to A. Yan. Ito ang part nito. Tapos, lalagay natin yung free body diagram na nakuha sa kanya. So, ito yung AY. Ito yung AX. Tapos, yung kinat natin, may maiiwan sa kanyang shear and moment. So, ito yung shear. Kapag hinati siya, tapos ito yung moment. So, ito shear, moment. Tapos yung distance niya, hanggang doon sa reaction, siya ay X. Yung sunod na segment naman, drawing lang natin. Ganun uli. Hanggang dito naman sa part na to. Hanggang doon sa segment na B to B. So, ito segment natin ay B to B. Yan. Tapos, lagay lang natin yung mga force sa kanya.
Ito yung AY. Ito yung AX. Tapos, meron tayong force dito na P. Tapos, ganun pa din, may maiiwan sa kanya shear at moment. Yung shear and moment na yon, dahil kapag hinati nyo yung beam dito sa part na to, meron siyang internal na shear at saka moment. Yan. At yun yung ating free body diagram para dito sa beam na to. So, yung step 4 naman natin, nakalagay ay formulate natin yung equations at solve for unknowns. So, formulate equations and solve for unknowns. So, ano yung equation na yon? Yung equation na yon, siya na yung inyong shear and moment equations. Tapos, yung ating unknowns, yung unknowns dito sa beam, ay yung ating V at saka yung ating moment. So, ito yung ating unknowns. So, sa sunod na video, magbibigay ako ng example.